Isang dapit hapon, isang magandang estudyante sa kolehiyo ang pauwi na mula sa kanyang klase. Naisipan niyang bumili ng inumin sa isang convenience store upang maibsan ang pagod. Matapos ang maghapong pag-aaral, pumasok siya, kumuha ng inumin at handa ng magbayad. Ngunit bigla na lamang mailumitaw na isang grupo ng mga pulis na nag-aakusa sa kanya bilang isang magnanakaw. Agad siyang umalma at sinubukang magpaliwanag sa kabila ng walang katuturang paratang. Sa salamin ng kanyang motorsiklo, biglang may isang mamahaling helmet na hindi kanya. Tinanggihan ng mga pulis ang paliwanag ng dalaga at sa halip ay humingi ng 10,000 piso bilang areglo. Nang tumanggi siya, kinalagkad siya sa gitna ng mainit na kalsada. Pagkatapos ay sinampal siya. Sumabog ang galit ng dalaga sa loob lamang ng ilang minuto. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga nagpanggap na pulis hanggang sa sila ay magkandasubsob sa sahig, pasa-pasa at nanginginig na nagmamakaawa. Sino nga ba talaga ang babaeng ito? Bakit siya may angking pambihirang galing sa pakikipaglaban at di pangkaraniwang kahinahunan sa gitna ng panganib? Ating alamin ang buong kwento. Ang araw sa hapon ay unti-unti nang lumulubog, nag-iiwan ng kulay gintong kahel sa maalikabok na kalangitan ng Quezon City. Si Isabel Reyes, o mas kilala bilang Isa, ay humakbang palabas ng tarangkahan ng kanyang unibersidad, pagod ang katawan ngunit tuwid pa rin ang tindig. Naging lubhang nakapapagod ang araw na iyon, mga pagsusulit, presentasyon, at pulong ng organisasyon ang umubos sa lahat ng kanyang oras at lakas. Ang kanyang buhok, na nakatali ng maluwag, ay bahagyang nagulo sa ihip ng hangin. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling alerto, mapagmatsyag sa bawat galaw sa paligid. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang mainit at puno ng polusyon na hangin ng lungsod, saka bumulong ng mahina, sa wakas, tapos na rin. Ang kanyang mga hakbang ay tiyak at matatag patungo sa paradahan. Bagamat tila mabibigat na ang kanyang mga binti, hindi siya nagreklamo. Ang disiplinang nakasanayan mula sa kanyang nakaraan ay nananatiling nakakapit ng mahigpit sa kanyang pagkatao. Sa kanyang kamay, isang maliit na leather bag ang naglalaman ng kanyang notebook at isang magaan na laptop. Alam niyang pagdating sa bahay, may mga takdang aralin pa siyang naghihintay. Ngunit sa ngayon, ang tanging nais niya ay uminom ng isang bagay na malamig upang pawiin ang uhaw at pagod. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang matanaw niya ang kanyang paboritong motorsiklo na naghihintay sa dulo ng hanay. Ang isang mabigat na araw ay malapit ng magwakas. Karapat-dapat siya sa kahit kaunting kapayapaan. Suot ni Isa ang isang simpleng bestidang kulay asul na tama lang ang haba, simple ngunit elegante. Ang hiwa nito ay akma sa kanyang katawan, hindi labis, ngunit sapat upang mapansin. Iyon ang paborito niyang damit, magaan, presko, at bagay sa klima ng Maynila na hindi kailanman tuluyang lumalamig. Sa kanyang ulo, ang paborito niyang asul na helmet ay perpektong bumagay sa kulay ng kanyang kasuotan. Ang helmet na iyon ay hindi lamang proteksyon, kundi bahagi na ng kanyang pagkakakilanlan, maayos, organisado, at puno ng kontrol. Isang pares ng manipis na leather na sandalyas ang kumumpleto sa kanyang anyo, komportable para sa malalayong lakaran nang hindi isinasakripisyo ang estilo. Kahit pagod, si Isa ay hindi kailanman pabaya sa pananamit. Bawat detalye ay palagi niyang binibigyang pansin. Para sa kanya, ang panlabas na anyo ay sumasalamin sa kahandaan ng isipan. Hinawakan niya sandali ang kanyang helmet, sinisigurong maayos ang pagkakalagay ng strap. Sa paligid niya, ang ibang mga mag-aaral ay naglalakad ng walang patutunguhan, ngunit si Isa ay kumikilos ng may focus. Alam na alam niya ang kanyang patutunguhan, isang 7-11, isang bote ng malamig na inumin at pagkatapos ay uwi na. Hindi higit, hindi kukulangin. At sa likod ng kanyang kahinahunan, mayroong isang lakas na hindi pa nakikita ng sinuman. Ang kanyang itim na Yamaha NMAX ay maayos na nakaparada sa isang sulok ng paradahan ng unibersidad, malinis at makintab. Kahit na buong araw itong nababad sa init ng araw, palaging tinitiyak ni Isa na ang kanyang sasakyan ay nasa pinakamainam na kondisyon. Linggo-linggo, siya mismo ang naghugas nito, tinitingnan ang presyon ng gulong, at masinsinang nililinis ang mga salamin. Para sa kanya, ang motorsiklo ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon, kundi isang tapat na kaibigan na hindi kailanman nagtaksil.
Hinaplos niya sandali ang katawan ng motor bago sumakay na para bang binabati ang isang matagal nang hindi nakikitang kasama. Ang susi ay umikot. Ang makina ay umandar na may mahinang ugong na kilalang-kilala na niya. Ang mga ilaw sa panel ay isa-isang umilaw, nagbibigay ng hudyat na lahat ay handa na. Inayos niya ang posisyon ng kanyang helmet at naupo ng tahimik sa malambot na upuan. Walang labis na ingay, walang drama, isang karaniwang ritual lamang ng pag-uwi. Ngunit sa araw na ito may magbabago. Hindi pa niya alam, ngunit ang kanyang kutob ay nagsisimula ng bumulong ng mahina. Ang kanyang mga kamay ay humawak ng mahigpit sa manibela. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa daan. Dahan-dahan, pinaandar niya ang motor papalayo sa lugar ng unibersidad, tinatahak ang kalsada na nagsisimula ng maging abala sa papalapit na takip-silim. Sa kanyang isipan, iisa lamang ang nasa isip, isang malamig na inumin at pagkatapos ay uwi na. Sa pagod ngunit matatag na mga hakbang, pumasok si isa sa 7-Eleven na matatagpuan sa dulo ng kalsada malapit sa kanyang unibersidad. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay agad na sumalubong sa kanya, nagbibigay ng ginhawa matapos ang maghapong pagbabad sa ilalim ng nakakapasong init. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa estante ng mga inumin malapit sa pasukan, ang kanyang paboritong lugar na laging may malamig na botelya ng green tea. Naglakad siya ng dahan-dahan, binabaliwala ang mga tunog ng notifikasyon sa kanyang telepono. Ang focus niya ay nasa iisang layunin lamang, ang pawiin ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Sa paligid niya, ang mga tao ay abala sa pagpili ng merienda o pagbabayad ng kanilang mga pinamili, ngunit hindi nagambala si isa. Alam na alam niya kung ano ang kailangan ng kanyang katawan sa sandaling iyon. Ang kanyang kamay ay umabot sa isang malamig na bote mula sa estante, naramdaman ang lamig na agad na gumapang sa kanyang balat. Sandali siyang tumayo sa harap ng estante, ninanamnam ang panandali ang katahimikan bago bumalik sa magulong mundo sa labas. Walang kahina-hinala, walang kakaiba, isang karaniwang gawain lamang. Ngunit sa labas, isang ingay ang nagsimulang marinig ng malabo. Tila simula ng isang bagyong hindi nakikita. Hindi pa lumingon si isa. Naniniwala pa rin siyang ito ay isang ordinaryong araw. Sa loob ng tahimik na convenience store, isang malakas na ingay ang biglang umalinggaw-ngaw mula sa labas, matatalim na sigaw, mabilis na yabag, at ang tunog ng isang motorsiklo na biglang promeno. Ilang mamimili ang lumingon sa direksyon ng pinto, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. Gayunpaman, hindi inalis ni isa ang kanyang tingin sa estante ng mga inumin. Sanay na siya sa ingay ng lungsod, mga biglaang demonstrasyon, mga nag-aaway na motorista, o simpleng maingay na kabataan. Para sa kanya, hindi niya iyon problema hanggat hindi ito nakakasagabal sa kanyang daraanan. Ang kanyang kamay ay nanatiling matatag na nakahawak sa bote ng malamig na green tea, at dahan-dahan siyang naglakad patungo sa cashier. Ang kanyang mga mata ay nakapokus, ang kanyang paghinga ay kalmado. Tila ang mundo sa labas ng salamin ng tindahan ay umiikot sa ibang bilis. Nais lamang niyang tapusin ang isang simpleng bagay, magbayad ng inumin at pagkatapos ay umuwi. Ang focus ni isa ay talagang makitid sa araw na iyon. Napakaraming iniisip na kailangang ayusin, napakaraming responsibilidad na naghihintay sa bahay. Wala siyang lakas para pakialaman ang gulo na hindi niya naman usapin. Sa kanyang isipan, ang mahalaga ay mapanatili ang kanyang ritmo, bumili ng inumin, magbayad, sumakay sa motor, umuwi, maligo at pagkatapos ay ipagpatuloy ang paggawa ng takdang aralin. Bawat hakbang ay dapat maging episyente, walang abala. Kahit na lumakas ang ingay, may sumisigaw tungkol sa isang itim na Yamaha NMAX. Hindi pa rin siya lumingon. Inakala niyang problema lamang iyon sa paradahan o isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Noong ang sigaw ay partikular na binanggit ang kulay at tatak ng kanyang motorsiklo, doon lamang bahagyang tumaas ang kanyang kilay. Ngunit hindi pa rin siya huminto. Hindi pa. Nagpatuloy siya sa paglakad patungo sa cashier, kinukumbinsi ang sarili na iyon ay isang nagkataon lamang. Sa kasamaang palad, may ibang plano ang tadhana. Habang nakatayo si isa sa harap ng cashier, handa nang ilabas ang kanyang pitaka mula sa maliit na bag, isang malakas na sigaw ang umalinggaw mula sa labas. Kaninong itim na Yamaha NMAX to? Ang boses na iyon ay matinis,
puno ng peking otoridad, at sinadyang lakasan upang marinig hanggang sa loob ng tindahan. Ilang tao ang lumingon. Maging ang cashier ay sandaling natigilan. Ngunit hindi agad kumilos si Isa. Huminga lamang siya ng marahan, saka inilapag ang kanyang bote ng inumin sa counter. Nagsimula ng mag-ingat ang kanyang puso, ngunit nanatiling patag ang kanyang mukha. Alam niyang Yamaha NMAX na itim ang kanyang motor, ngunit hindi iyon dahilan para magpanik. Marahil ay may hindi pagkakaunawaan, marahil ay may nang-iinis lang. Naghintay siya, umaasang lilipas din ang boses na iyon tulad ng ibang mga istorbo na karaniwang nangyayari sa mga kalsada ng lungsod. Ngunit nang ulitin ang sigaw ng mas bastos at sinabayan ng utos na, lumabas ka na, sa wakas ay napagtanto ni Isa na ito ay tungkol sa kanya. Sa isang mahinahong kilos, kinuha niya muli ang kanyang bote ng inumin at dahan-dahang lumingon. Tumingin siya patungo sa pinto at sa labas, at doon nakatayo ang 5 lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis. Bagamat may kakaiba sa kanilang tindig at paraan ng pagsasalita, walang pag-aalinlangan, lumabas si Isa. Ang bag ay nanatili sa kanyang balikat, ang asul na helmet ay nakakabit pa rin sa kanyang ulo. Hindi siya natakot, nag-iingat lamang. At nang titigan siya ng mga lalaki na may mapanghusgang tingin, agad na sumagot si Isa ng malinaw, ngunit mahinahong boses, sa akin po yan, sir. Hindi niya alam na ito ang simula ng isang patibong, ngunit ang kanyang kutob ay nagsimula ng bumulong, mayroong hindi tama. Nang aminin ni Isa ang pagmamay-ari sa motorsiklo, agad siyang tinitigan ng isa sa mga nagpanggap na pulis na may matalim na tingin, at sinabi sa mapanghusgang tono, maganda ka sanang babae, pero ang lakas ng loob mong magnakaw. Ang boses ay malakas, sinadyang lakasan upang marinig ng mga taong nag-usyoso sa paligid. Sandaling natahimik si Isa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagtataka. Magnakaw. Kakalabas niya lang ng unibersidad, diretso sa convenience store, at hindi pa nakapunta saan man. Walang anumang dayuhang bagay sa kanyang kamay, walang kahina-hinalang kilos. Siya ay isang pagod na estudyante lamang na gustong uminom. Gayunpaman, hindi niya agad sinagot ng may emosyon. Ang karanasan sa kanyang nakaraan ay nagturo sa kanya na ang kahinahunan ang unang sandata laban sa kaguluhan. Nanatili lamang siyang tahimik, ang kanyang mga mata ay pinag-aaralan ang mukha ng bawat isa sa kanila. Hinahanap niya ang butas, kung ito ba ay isang karaniwang pagkakamali o isang bagay na mas planado. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak sa bote ng inumin, tuwid ang kanyang katawan, at matatag ang kanyang paghinga. Walang bahid ng takot, walang labis na kaba. Sa kanyang isipan, nagtanong siya, anong modus na naman to? Narinig na niya ang mga kwento tungkol sa mga tiwaling opisyal na naglalagay ng mamahaling bagay sa sasakyan ng iba upang akusahan silang nagnakaw. Ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang hinala. Naghintay lamang siya, tinatantiya ang sitwasyon habang naghahanda para sa anumang maaaring mangyari. Dahil para sa kanya, ang unang reaksyon ang magtatakda ng direksyon ng buong salungatan, at pinili niyang manahimik, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil kinakalkulan niya ang kanyang susunod na hakbang. Hindi binigyan ng mga nagpanggap na pulis si Isa ng mahabang panahon para mag-isip. Sa isang magaspang na boses, inutusan siya ng Isa, bilisan mo, lumabas ka at tingnan mo mismo. Hindi tumuto si Isa. Tumango lamang siya ng marahan at humakbang palabas ng convenience store nang may mahinahong mga hakbang. Ang bote ng inumin ay nasa kanyang kamay pa rin, ang bag ay nasa kanyang balikat, at ang asul na helmet ay nakakabit pa rin sa kanyang ulo. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa labas. Ngunit sigurado siya sa isang bagay, wala siyang ninakaw na anuman. Kung may mali, hindi iyon kanyang kasalanan. Ang mainit na hangin ay muling sumalubong sa kanya, ngunit hindi nanginig ang kanyang katawan. Agad na tumingin ang kanyang mga mata sa kanyang motorsiklo. At doon niya ito nakita. 5 lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis ang nakapalibot sa kanyang itim na NMAX. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, na para bang may malaking kaso silang hinahawakan. Sandaling huminto si Isa sa pintuan ng tindahan, pinagmamasdan ang tanawin ng walang labis na ekspresyon. 5 silang lahat na nakasuot ng uniforme, ngunit ang kanilang mga kilos ay masyadong kampante para sa mga opisyal na nagpapatupad ng tungkulin. Nakatayo sila na parang naghihintay ng biktima, hindi nagpapatupad ng batas.
At sa salamin ng kanyang motor, nakaraniwang may isang asul na helmet lamang na nakasabit, ngayon ay 2 helmet na ang nakasabit. Isang asul na helmet na tunay ngang kanya, at isang makintab na itim na pista racing helmet na may logo ng kilalang tatak, malinaw na hindi kanya. Hindi hinawakan ni Isa ang helmet na iyon, hindi niya kailanman inilagay doon. Ngunit ngayon, ang dayuhang bagay na iyon ang naging ebidensya na handang gamitin para ipahamak siya. Hindi siya nagalit. Nagsimula lamang niyang mapagtanto na hindi ito nagkataon. Ito ay isang senaryo na madalas nang inuulit. At sa pagkakataong ito, siya ang biktima. Dahan-dahang lumapit si Isa sa kanyang motorsiklo. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa mamahaling racing helmet na nakasabit sa kaliwang salamin. Alam na alam niya ang presyo ng helmet na iyon, nasa pagitan ng 50 hanggang 80,000 pesos, isang bagay na hindi niya basta-basta dadalhin ng walang dahilan. Ngunit ngayon, ang bagay na iyon ang naging sandata laban sa kanya. Isa sa mga pulis na nakatayo malapit sa kanya ang nagturo sa helmet at nagsalita ng malakas, "Tingnan mo, yan ang helmet ng kasamahan namin." Ang lakas ng loob mong nakawin? Ang boses ay puno ng paratang na parabang si Isa ay siguradong may kasalanan. Ang mga taong nagsisimula ng magkumpulan ay tumingin sa kanya na maihalong awa at hinala. Ngunit hindi nagpatinag si Isa. Pinagmasdan lamang niya ang helmet, saka isa-isang tiningnan ang mga mukha ng mga pulis sa paligid niya, na parabang sinusukat kung gaano kalalim ang patibong na inihanda. Sa loob ng ilang segundo, natukoy ni Isa ang parehong pattern tulad ng mga lumang ulat na kanyang narinig. Mga taong nakasuot ng uniforme na naglalagay ng mamahaling bagay sa sasakyan ng mga inosenteng tao, at pagkatapos ay inaakusahan silang nagnakaw upang mangikil ng pera. Ang lahat ng kanilang kilos ay masyadong makinis, masyadong sanay, tulad ng isang script na kabisado na. Hindi na sila nag-abala pang magpanggap ng maayos, sapat na ang uniforme at aroganteng kilos. Ang biktima ay matatakot at susunod sa kanilang hiling. Ngunit si Isa ay hindi isang ordinaryong biktima. Hindi siya umatras, hindi nanginig, hindi nagmamadaling ipagtanggol ang sarili. Nakatayo lamang siya doon, kalmado, na parabang nanonood ng isang murang dula na itinatanghal sa sikat ng araw. At sa likod ng kanyang kahinahunan, mabilis na nag-iisip ang kanyang isipan. Paano niya bubuwagin ang palabas na ito nang hindi nahuhulog sa kanilang patibong? Isa sa mga pulis sa harap, ang pinakabukal, ay tumingin kay Isa na may mapanuyang ngiti at nagsabing, "Ang ganda mo sana, miss, pero ang kapal ng mukha mong magnakaw ng helmet ng alagad ng batas." Sinadyang lakasan ang boses upang marinig ng dumaraming tao. Ang paratang ay ibinato na parang isang katotohanang hindi na mapasusubalian, walang ebidensya, walang tamang proseso, walang karagdagang tanong. Umasa sila sa takot, kahihiyan, at pagkalito ng biktima para agad itong sumuko at magbayad. Ngunit hindi binigyan ni Isa ng ganoong kasiyahan ang mga ito. Muli niyang tiningnan ang racing helmet sa salamin, saka lumingon sa pulis na may walang emosyong tingin, na para bang nakakita ng isang taong nagbibiro sa maling sitwasyon. Sa halip na magpanik o ipagtanggol ang sarili ng nanginginig ang boses, tumawa si Isa. Malakas ang tawa niya, malinaw at puno ng pang-aalipusta. Hindi ito tanda ng kabaliwan, kundi isang anyo ng protesta laban sa kabalbalan ng paratang na ibinato. Walang takot sa kanyang mukha, walang tinatagong pagkakasala. Tumawa siya na parang isang taong inutusang maniwala na ang langit ay kulay lila. Nagkatinginan ang mga taong nanonood, nalilito sa kanyang reaksyon. Maging ang mga pulis ay sandaling natigilan, hindi inaasahan na ang kanilang biktima ay pagtatawanan sila. Ngunit walang pakialam si Isa. Para sa kanya, ang tawang iyon ang unang anyo ng pagtanggi. Hindi ako susuko sa murang palabas ninyo. At mula doon, nagsimulang mag-alab ang galit ng mga pulis dahil sa unang pagkakataon, naramdaman nilang minamaliit sila ng isang dalagang dapat sana'y madaling pasukuin. Habang may bahagyang ngiti pa ring natitira mula sa kanyang pagtawa, sa wakas ay nagsalita si Isa. "Sir, tama na iyang biruan. Seryoso ba kayong inaakusahan niyo akong kinuha ang helmet ng isang pulis? Sobrang imposible naman po niyan." Ang kanyang boses ay kalmado, malinaw at puno ng lohika. Para siyang nagpapaliwanag sa isang batang nagpipilit sa kanyang imahinasyon. Nagpatuloy siya, "Kagagaling ko lang po sa klase, sir. Isa lang po ang dala kong helmet, itong asul.
Hindi pa nga po ako nakakaupo sa motor ko kanina, dumiretso na ako sa loob ng 7-Eleven. Tumingin siya ng diretso sa pinakabukal sa kanila, na para bang hinahamon itong pabulaanan ang simpleng katotohanang iyon. Ngunit alam niyang hindi sapat ang mga salita laban sa masamang hangarin na planado na. Dumami pa ang mga taong nakapaligid sa convenience store. Ang ilan ay nagre-record gamit ang kanilang mga telepono. Ang iba naman ay nagbubulungan, nagtatanong kung talaga bang nagnakaw ang dalaga. Ngunit walang pakialam si isa sa kanilang opinyon. Alam niyang nasa panig niya ang katotohanan at ang kailangan lamang niya ay isang objektibong ebidensya. Sumulyap siya sa TV camera na naka-install sa itaas na sulok ng tindahan, isang tahimik na saksi na hindi maaaring magsinungaling. Ngunit bago pa man niya imungkahi na tingnan ang recording, lalo pang naging agresibo ang mga pulis. Ayaw nila ng saksi, ayaw nila ng ebidensya maliban sa kanilang sariling bersyon. At nang manatiling kalmado si isa sa gitna ng panggigipit, nagsimulang mamula ang kanilang mga mukha sa galit, hindi dahil sa paniniwala sa katotohanan, kundi dahil sa pakiramdam na nawawalan sila ng kontrol sa biktimang dapat sana'y madaling mapasunod. Ang pulis na nakaramdam na minamaliit siya ng tawa at kahinahunan ni isa ay agad na nagalit. Namula ang kanyang mukha, ang kanyang boses ay dumagundong na parang kulog sa hapon. "Huwag kang magmatapang sa amin," sigaw niya habang humahakbang pasulong. Itinaas niya ang kanyang kamay na para bang ipinapakita ang kanyang kapangyarihan. Hindi siya sanay na sinasagot, lalo na ng isang dalagang dapat sana nanginginig sa takot. Para sa kanya, ang mahinahong kilos ni isa ay isang insulto sa unipormeng kanyang suot, kahit na ang unipormeng iyon ngayon ay isang maskara lamang para sa kanyang masamang hangarin. Gusto niyang tapusin agad ang eksena sa karaniwang paraan, dadalhin ang biktima, ibibigay ang pera ng tahimik, at lahat ay tapos na walang bakas. Nang hindi naghihintay ng tamang proseso o karagdagang paliwanag, agad na nag-utos ang pulis, "Tama na yan, sumama ka na lang sa presinto para mabilis matapos to." Ang utos ay ibinato ng bastos, na para bang si isa ay hindi isang mamamayan na may karapatan sa proteksyon ng batas, kundi isang suspect na nahatulan na. Hindi man lang siya nagpakita ng anumang papeles, hindi binanggit ang opisyal na pagkakakilanlan, at lalong hindi nagbigay ng pagkakataon para sa paglilinaw. Ang tanging inaasahan niya ay ang takot. Ngunit sa kasamaang palad, si isa ay hindi isang taong madaling takutin. Hindi siya gumalaw, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretsyo, puno ng paninindigan na ang pagsunod sa kanila ng walang ebidensya ay magdadala lamang sa kanya sa mas malalim na patibong. At sa isang mahinahon ngunit matatag na boses, sumagot siya, "Hindi po ako sasama. Wala po akong kasalanan." Simple ang pangungusap, ngunit tumama ito na parang isang sampal. Sa gitna ng mainit na araw, tumanggi si isa na sundin ang kanilang utos. Hindi dahil sa katigasan ng ulo, kundi dahil sumisigaw ang kanyang sentido komon. Hindi ito tamang proseso ng pag-aresto, ito ay pangingikil na nagpapanggap bilang pagpapatupad ng batas. Tumayo siya ng tuwid sa harap ng kanyang motorsiklo. Maliit ang kanyang katawan, ngunit puno ng katatagan. Pinagmasdan niya ang mga mukha ng 5 pulis, isa-isa. At sa kanyang tingin, walang takot, kundi isang malamig na pagsusuri. Alam niya na kung sasama siya ngayon, walang magiging saksi, walang opisyal na tala, at ang kanyang pera o kahit ang kanyang motorsiklo ay mawawala ng walang bakas. Umasa sila sa bulag na pagsunod, ngunit si isa ay hindi bulag. Nakita na niya kung paano gumagana ang sistema mula sa loob at alam niya kung kailan nagiging pang-aabuso ang otoridad. Isa sa mga pulis, ang pinakamataba na may umbok na tiyan, ang lumapit habang itinuturo si isa gamit ang nanginginig na daliri. "Hoy, miss, magnanakaw ka. Ikaw ang kumuha ng helmet ko," nanginginig ang kanyang boses, hindi malaman kung dahil sa galit o sa sanay na pag-arte. "Ngayon, kailangan mong managot. Magbayad ka ng 10,000 piso o dadalhin ka namin sa presinto." Ang alok ay ibinato ng hayagan sa harap ng publiko, hindi bilang negosasyon, kundi bilang isang ultimatum. Ang 10,000 piso ay hindi maliit na halaga para sa isang estudyante, ngunit para sa kanila, iyon ay murang presyo para maiwasan ang gulo. Tiwala silang susuko si isa tulad ng mga naunang biktima, ngunit nagkamali sila. Tiningnan lamang sila ni isa sandali at nanahimik, hindi dahil wala siyang sagot,
kundi dahil pinipili niya ang pinakamahusay na paraan upang sirain ang kanilang palabas nang hindi nahuhulog sa kanilang patibong. Sandaling nanahimik si Isa. Ang kanyang mga mata ay pinagmasdan ang bawat mukha ng mga pulis sa kanyang harapan. Ang kanilang kilos ay masyadong kampante, ang kanilang pananalita ay masyadong makinis, at ang kanilang mga banta ay masyadong paulit-ulit na para bang isang script na paulit-ulit ng binibigkas. Nagsimula siyang makumbinsi na hindi ito ang unang pagkakataon. Tiyak na ginawa na nila ito sa iba, marahil sa isang maliit na tindero, isang tricycle driver, o isang estudyanteng tulad niya, at laging nagtatagumpay dahil ang kanilang mga biktima ay natatakot o hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit iba si Isa. Hindi lamang niya tiningnan ang kanilang mga mukha, binasa rin niya ang pattern, kung paano nila pinalibutan ang kanyang motor, kung paano nila sinadyang agawin ang atensyon ng mga tao, at pagkatapos ay ginamit ang kahihiyan ng biktima upang pilitin ang isang tahimik na pagbabayad. Lahat ay parang isang ritual na kabisado na. Sa wakas, lumingon si Isa sa direksyon ng convenience store at itinuro ang maliit na kamera na naka-install sa sulok malapit sa pasukan. Tingnan po natin ang TV recording, sabi niya sa malinaw na boses, sapat na malakas para marinig ng mga tao. Pumasok po ako mag-isa, may dala akong isang helmet at dumiretso ako sa estante ng inumin. Kung talagang sa inyo ang helmet na yan, kailan ko po nagawang kunin? Ang kanyang mungkahi ay makatwiran, objektibo at patas. Ngunit sa halip na tanggapin ang alok, nagkatinginan ang mga pulis ng may kaba. Ayaw nila ng anumang visual na ebidensya dahil ilalantad nito na ang racing helmet ay nasa kanyang motor na bago pa man siya lumabas ng tindahan. Isa sa kanila ang nagmamadaling nagsabi, wala nang maraming arte, magbayad ka na lang ng 10,000 ngayon. Ang kanilang pagtanggi sa Kifi ay lalo lamang nagpatibay sa hinala ni Isa. Hindi ito pagpapatupad ng batas, kundi isang organisadong panloloko na nakasuot ng uniforme. Mariing tinanggihan ng mga pulis ang mungkahi ni Isa na tingnan ang Kifi recording. Isa sa kanila ang lumapit at nagsabi ng bastos, tama na ang palusot. 10,000 ngayon din o isasama ka namin. Ang boses ay puno ng banta, na para bang ang pera ang tanging paraan para makalabas sa sitwasyon. Wala silang pakialam sa katotohanan, ang gusto lamang nila ay isang mabilis na transaksyon na kapaki-pakinabang. Tiningnan sila ni Isa ng walang emosyon at sumagot ng mahina, ngunit matatag, wala po akong ganyang kalaking pera, sir. Hindi dahil nagsisinungaling siya, kundi dahil sapat lamang ang kanyang pera para sa buwanang gastusin at bayad sa matrikula. Hindi siya nagdadala ng malaking halaga, lalo na para sa isang pekeng areglo. Gayunpaman, ang kanyang sagot ay nagpatawa lamang ng mapanukso sa pinakamatangkad sa kanila. Imposibleng wala kang pera, sa ganda mong iyan, sabi niya habang ngumingisi. Pinagmasdan niya ang katawan ni Isa mula ulo hanggang paa, na para bang tinatantya ito. Kung wala ka talagang pera, itong motor mo na lang ang dadalhin namin. Ang banta ay basta na lamang ibinato, na para bang ang motor ay hindi isang personal na ari-arian na protektado ng batas, kundi isang samsam mula sa digmaan. Alam nila na para sa maraming tao, ang motor ay buhay, pangunahing paraan ng transportasyon, pinagkukunan ng kita, o ang tanging mahalagang pag-aari. Ang pagbabanta na kumpiskahin ang motor ay nangangahulugang pagsira sa kapayapaan ng buhay ng isang tao. Ngunit hindi na tinag si Isa. Alam niya na kung isusuko niya ang kanyang motor ngayon, babalik sila bukas na may bagong target. At sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang magtago ang kasamaan sa likod ng isang tsapa. Tiningnan sila ni Isa ng may matalim na tingin at nagsalita ng mahina, ngunit matatag, Sir, wala po akong kasalanan. Walang ebidensya ng pagnanakaw. Inalok ko ng tingnan ang Kifi, pero tumanggi kayo. Ito po ay panloloko, hindi pagpapatupad ng batas. Huminto siya sandali at saka lumakas ang kanyang boses. Mga tunay na pulis po ba kayo, o mga pekeng pulis lang na umaabuso sa uniforme? Ang pangungusap na iyon ay tumama na parang isang sampal sa sikat ng araw. Agad na nagbago ang mga mukha ng mga pulis, hindi dahil sa hiya, kundi sa galit. Hindi sila sanay na kinu-question ang kanilang pagiging lehitimo, lalo na sa harap ng publiko. Ang unipormeng suot nila ay laging sapat para patahimikin at pasunurin ang mga tao. Ngunit si Isa ay hindi lamang naglakas loob na magsalita,
Naglakas loob siyang hamunin ang mismong ugat ng kanilang kasinungalingan. Nang marinig ang akusasyon, sumabog ang galit ng mga pulis. Isa sa kanila ang agad na itinulak si isa hanggang sa halos matumba siya at sumigaw, "Sumusobra ka na. Ang lakas ng loob mong akusahan kaming mga peking pulis." Nang hindi naghihintay ng sagot, sama-sama nilang kinaladkad si isa sa gitna ng mainit na kalsada, papalayo sa convenience store at sa mga taong nagsisimula ng mag-alala. Ang mainit na aspalto ay pumaso sa kanyang mga talampakan na natatakpan lamang ng manipis na sandalyas. Ngunit hindi siya sumigaw. Tiningnan lamang niya sila nang may mga matang puno ng pigil na galit. At bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Napahandusay si isa, hiningal, ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay hindi isang daing, kundi isang malakas na protesta. "Pambubugbog na to. Wala kayong karapatan." Ngunit ang tanging isinagot sa kanya ay malakas na tawanan mula sa mga pulis na sa wakas ay nakaramdam na nasira na nila ang kanyang pagmamatigas. Lubos silang nagkamali. Malakas na nagtawanan ang mga pulis na para bang sigurado na sa kanilang tagumpay. Inakala nilang ang sampal na iyon ay magpapasuko, magpapaiyak, o kahit man lang magpapatahimik kay isa para sundin na ang kanilang utos. Para sa kanila, ang pisikal na pananakit ay isang universal na wika na laging epektibo, lalo na sa isang dalagang nag-iisa. Isa sa kanila ang nagsabi pa habang humingisi, "Minamaliit mo talaga kami, ano? Ngayon, lasapin mo iyan." Nakapalibot sila, ninanamnam ang pakiramdam ng kapangyarihan na inakala nilang hindi matitinag. Ngunit ang hindi nila alam ay sa likod ng mahinahong mukha ni isa ay nakatago ang taon ng pagsasanay, disiplina, at galit na matagal ng pinipigilan para lamang mapanatili ang kaayusan. Dahan-dahang itinayo ni isa ang kanyang sarili, hinaplos ang pisnging namumula, at isa-isa silang tiningnan, hindi nang may takot, kundi nang may matalim na pokus, tulad ng isang agila bago dumagit sa kanyang biktima. Malalim ang kanyang paghinga, nagbago ang kanyang tindig, bumaba ang mga balikat, bahagyang bumuka ang mga paa, at handa ang mga kamay sa gilid ng kanyang katawan. Sa isang iglap, ang dalagang mukhang pagod at pasibo ay naging isang figura na puno ng kontrol at sinusukat na panganib. "Nagkamali kayo ng binangga," mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay malamig na parang bakal. At bago pa man sila makakilos, mabilis, tumpak, at walang pag-aalinlangan ng gumalaw si isa. Ang unang suntok ay tumama ng diretso sa panga ng pinakamatangkad. Nawalan siya ng balanse at napaupo sa mainit na aspalto. Huminto ang kanilang tawanan. Sa araw na iyon, napagtanto nilang hindi sila nang bibiktima ng isang ordinaryong tao, kundi ginising nila ang isang natutulog na leona. Si isa ay hindi isang ordinaryong dalaga na madaling takutin. Sa likod ng kanyang malumanay at mahinahong anyo, nakatago ang maraming taon ng pagsasanay sa martial arts, isang pamana ng disiplina mula sa kanyang nakaraan na hindi niya kailanman ipinagyabang. Bawat galaw ng kanyang katawan ngayon ay mailayunin, hindi para sumugod ng walang direksyon, kundi para lumpuhin ang banta ng may pinakamataas na kahusayan. Hindi siya nagalit ng walang kontrol, kumilos siya ng may ganap na kontrol, tulad ng isang makinang matagal nang naghihintay ng utos. Sinubukan siyang pigilan ng pangalawang pulis, ngunit isang sipa sa tagiliran ang tumama sa kanyang tadyang, dahilan para mapayukod siya sa sakit. Ang pangatlo ay sumugod na may sigaw, ngunit isang walis lamang sa paa at isang paghawak sa pulso ang nagpataob sa kanya. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang 5 pulis na noong una ay mayabang at puno ng arogansya, ay nakahandusay na sa mainit na aspalto, bawat isa ay dumadaing sa iba't ibang sugat. Mayroong nakahawak sa panga, mayroong nakayupyup na yakap ang tiyan. Ang iba ay tahimik habang hawak ang napilipit na pulso. Wala nang tawanan. Tanging mga daing at hiningal na paghinga na lamang. Ang mga taong dati ay sumisilip lamang mula sa malayo ay nagsilapitan na. Ang kanilang mga mukha ay halo-halong pagkamangha, takot at paghanga. Isang dalagang nag-iisa ang nagawang lumpuhin ang 5 matatandang lalaki na nakasuot ng uniporme ng kapangyarihan, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa husay, tapang at pambihirang kahinahunan. At sa gitna ng kalsadang nagsisimula ng dumilim sa takip-silim, tumayo si isa ng tuwid sa pagitan nila. Matatag ang kanyang paghinga, kalmado ang kanyang mukha. Na para bang katatapos lamang niyang gawin ang isang pang-araw-araw na gawain.
Ang mga taong nakasaksi sa eksena ay natigilan sa katahimikan na puno ng tensyon. Ang ilan ay itinaas ang kanilang mga telepono, nagre-record ng pambihirang sandali kung saan tila bumaliktad ang hustisya nang walang tulong mula kaninuman. Nagtago ang mga bata sa likod ng kanilang mga ina, habang ang mga kabataang lalaki ay nagbubulungan na may nanlalaking mga mata. Walang sinuman ang nag-akala na ang isang dalagang mukhang pagod at ordinaryo kanina ay kayang pabagsakin ang 5 matatandang lalaki, lalo pat nakasuot ng uniforme ng pulis na may mga kilos na mabilis, malinis at walang labis na emosyon. Sa gitna ng mga tao, walang nagsalita para ipagtanggol ang mga pulis. Sa halip, nagsimulang lumabas ang mga bulungan. Ganyan talaga yang mga yan. Pang-ilan na beses na yan, buti mailumaban na. Sa loob ng wala pang 15 minuto mula nang unang dumapo ang suntok, ang 5 pulis ay tuluyan ng walang magawa. Nakahandusay sila sa aspalto, ang ilan ay nag-aalalayan sa isa't isa. Ang iba ay nakatingin lamang kay isa nang may mga matang puno ng takot at pagsisisi. Wala nang banta, wala nang mapanuyang tawa, tanging mahinang daing at hiningal na paghinga ang bumabasag sa katahimikan ng dapit hapon. Sinubukan ng isa sa kanila, ang pinakamataba, na gumapang papalayo, ngunit masyadong mahina ang kanyang katawan. Hindi siya hinabol ni isa. Nakatayo lamang siya sa gitna ng kalsada, ang kanyang asul na helmet ay buo pa rin sa kanyang ulo. Bahagyang nagusot ang kanyang bestida, ngunit lalo lamang lumitaw ang kanyang otoridad. Hindi siya nanalo dahil lamang sa pisikal na lakas, kundi dahil sa tapang na huwag sumuko sa kawalang katarungan. At sa mga mata ng mga taong nakasaksi, hindi na lamang siya isang estudyante, kundi isang simbolo ng tahimik na paglaban na sa wakas ay nagsalita. Isa sa mga pulis na nakahandusay sa aspalto, maputla ang mukha at hiningal ang paghinga, ang sa wakas ay nagkalakas loob na magsalita. Sa nanginginig na boses, tiningnan niya si isa at nagtanong, "Sino ka ba talaga?" Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Hindi lamang dahil sa sakit ng kanyang katawan, kundi dahil napagtanto niya kung gaano kalaki ang pagkakamaling kanilang nagawa. Inakala nilang si isa ay isang batang biktima lamang, isang dalaga, nag-iisa, pagod at walang kalaban-laban. Ngunit ngayon, sa kanilang harapan ay nakatayo ang isang taong sanay ang mga kilos, matalim ang tingin na parang isang opisyal, at ang kanyang kahinahunan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng kontroladong lakas. Nagsimula silang maghinala, at ang hinalang iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga suntok na katatanggap pa lamang nila. Tiningnan sila ni isa sandali at sumagot sa isang mahinahon ngunit matatag na boses. "Ako ang aide de camp ng isang general." Simple ang pangungusap, ngunit tumama ito na parang isang martilyo sa kanilang mga ulo. Agad na nagbago ang mga mukha ng mga pulis mula sa takot tungo sa kawalan ng pag-asa. Nagkatinginan sila na para bang umaasang isang panloloko lamang ito. Ngunit mula sa tindig ni isa, sa paraan ng kanyang pagsasalita, sa di pangkaraniwang kahinahunan sa gitna ng gulo, alam nilang hindi ito kasinungalingan. Isa sa kanila ang nagsimulang umiyak at nagmakaawa habang gumagapang palapit. "Patawarin niyo po kami, ma'am. Hindi po namin alam." Hindi sinagot ni isa ang pakiusap. Inilabas lamang niya ang kanyang telepono mula sa bag at, sa isang matatag na kilos, tinawagan ang emergency number ng pinakamalapit na istasyon ng pulis. Sa araw na iyon, hindi lamang sila nagkamali ng target, hinamon nila ang sistemang inakala nilang kaya nilang lokohin gamit ang peking uniforme at murang banta. Nakatayo si isa sa gitna ng kalsadang unti-unti nang nilalamon ng dilim, ang kanyang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga. Mahinahon ang kanyang boses habang inire-report niya ang insidente sa pinakamalapit na istasyon ng pulis, malinaw, detalyado, at walang labis na emosyon. Binanggit niya ang lokasyon, ang bilang ng mga salarin, ang mga katangian ng kanilang uniforme, at ang mga ginawa nila, pangingikil, panloloko na nagpapanggap bilang pagpapatupad ng batas, pambubugbog, at paggamit ng peking pagkakakilanlan. At sa kabilang linya, agad na nakilala ng opisyal ang tono ng kanyang boses. Hindi boses ng isang ordinaryong biktima, kundi ng isang taong sanay magsalita ng may otoridad. Sa loob ng ilang segundo, ipinasa ang ulat sa nakatataas at inilabas ang utos, magpadala ng pinakamalapit na patrol unit, agaran. Wala pang 10 minuto ang lumipas mula ng tawag na iyon, nagsimulang marinig ang mga sirena mula sa malayo. Isa,
Pagkatapos ay 2 at 3 patrol car ang mabilis na dumating at huminto sa harap ng convenience store. Bumukas ang mga pinto at bumaba ang ilang pulis na kumpleto sa uniforme, handa sa anumang sitwasyon. Ngunit ang ikinagulat ng mga tao, nang makita nila si Isa na nakatayo sa gitna ng kalsada na suot pa rin ang kanyang asul na helmet, lahat ng mga opisyal ay agad na huminto at nagbigay ng isang formal at magalang na saludo. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Alam nila kung sino siya. Tinanggap ni Isa ang saludo sa isang maikling tango at itinuro ang 5 pulis na nakahandusay pa rin sa aspalto. Prosesuhin niyo sila ayon sa batas, matatag niyang utos. Nang walang pag-aatubili, agad na inaresto ng mga opisyal ang mga salarin, pinusasan ang kanilang mga kamay na nanginginig pa rin, at isa-isang isinakay sa mobile ng kulungan, hindi bilang mga kasamahan, kundi bilang mga kriminal na nagdumi sa pangalan ng institusyon. Mabilis at transparent na umusad ang proseso ng batas. Ang 5 nagpanggap na pulis ay nilitis sa isang pagdinig na mahigpit na binantayan ng Internal Affairs Service ng Ang ebidensya mula sa CCTV ng convenience store, ang testimonya ng mga residente, ang medical report ng mga tinamong sugat ni Isa, at ang kanilang sariling pag-amin sa interogasyon ang naging batayan ng isang matibay na hatol. Idineklara sila ng hukom na nagkasala sa mga kasong pangingikil, panloloko, pananakit at pang-aabuso sa otoridad. Lahat sila ay sinibak ng walang karangalan mula sa serbisyo, hinatulan ng 8 taong pagkakakulong at pinagmulta ng 20,000 piso bawat isa. Ang hatol ay hindi lamang nagparusa sa kanilang mga ginawa, kundi nagsilbi ring isang matinding babala sa sinumang nagbabalak na dungisan ang uniforme ng masamang hangarin. Dumalo si Isa sa bawat pagdinig, hindi lamang bilang biktima, kundi bilang isang mahinahon at kapanipaniwalang susing saksi. Sa araw ng pagbaba ng hatol, sa wakas ay nalaman ng mga akusado ang kanyang buong pagkakakilanlan. Si Isabel Reyes ay hindi lamang isang ordinaryong estudyante, kundi isang mag-aaral ng Masters in Criminology at personal na aide de camp ng isang general na kilala sa pagiging istrikto laban sa mga paglabag sa loob ng organisasyon. Nang marinig ang katotohanang iyon, gumuho ang kanilang mga mukha. Isa sa kanila ang humagulgol sa upuan ng akusado, hindi dahil sa parusa, kundi dahil sa pagkaunawa kung gaano sila naging hangal sa paghusga sa isang tao batay lamang sa panlabas na anyo. Sa labas ng korte, hindi ipinagdiwang ni Isa ang tagumpay. Naglakad lamang siya pauwi, sakay ng kanyang motorsiklo na ngayon ay muling malinis at tahimik, dala ang paninindigang maaaring mabagal ang hustisya. Ngunit hindi ito kailanman tuluyang magiging bulag hanggat mayroong isang taong maglalakas loob na buksan ang mga mata nito. Ang aral mula sa kwentong ito ay napakalinaw. Huwag kailanman husgahan ang isang tao batay lamang sa kanyang panlabas na anyo. Sa likod ng isang malumanay na impresyon ay maaaring magtago ang isang pambihirang lakas. At higit sa lahat, huwag kailanman abusuhin ang kapangyarihan, lalo na sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang alagad ng batas.